Isayas, Kabanata 11. Naputol na, tulad ng punong kahoy, ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga, sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katuwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita, sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan na mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat, at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa, at titipunin niya ang mga anak nina Israel at Huda na itinapon sa ibang lupain. Pauuwiin ang mga nangalat na anak ni Huda mula sa 4 na sulok ng daigdig. Mapapawi na ang pagkainggit ng Israel at mapuputol na ang pagkamarahas ng Huda. Hindi na maninibugho ang Israel sa Huda at hindi na kakalabanin ng Huda ang Israel. Lulusubin nila ang mga Filisteo sa kanluran at magkasama nilang sasamsamin ang ari-arian, ang mga bansa sa silangan. Sasakupin nila ang Edom at Moab at susundin sila ng mga Amonita. Tutuyuin ni Yahweh ang dagat ng Ehipto at magpapadala siya ng mainit na hangin upang tuyuin ang ilog Euphrates. Ang matitira lang ay 7 maliliit na batis na tatawiran ng mga tao, at magkakaroon ng isang malapad na daan mula sa Assyria para sa mga nalabi sa kanyang bayan, kung paanong ang Israel ay may nadaanan nang sila'y umalis mula sa Ehipto.